Ngayon ho, dahil napag-usapan natin mga bossing, yung press conference na akala mo kainan ng kainan ng fishball. Akala mo yung pare, kumusta? Mabuti. Tambay tayo, kwentuhan tayo. Parang ganun lang naman po yung nakita natin mga kababayan di ba? Doon sa naging press conference ni Inday Sara Duterte. Eto po, si Ronald Llamas, mga bossing, alam naman po natin na malupit na political analyst to, mga kababayan. So tayo, habang tayo mga bossing, iniisip natin, putik na yan, ang tagal-tagal nating hinintay, meron tayong inaabangan na sagot para galing kay Vice Presidente, no? Tungkol do sa impeachment, etc., etc. Tapos ganun lang yung nakita natin. Ganun tayo dati. Parang lutang lang. Ano po? So ngayon, nung nabasa ko etong komento ni Ronald Llamas, mga bossing, na-realize ko, oo, tama siya. Ano po? Sabi niya dito, ang message ng Vice Presidente o ang message niya kanina ay chill lang ako. Ayan. Kumbaga, para ipamukha sa mamamayang Pilipino na impeachment pa kayo. Masaya pa kayo sa impeachment. Wala naman sa akin. Wala! Panis yung impeachment na. Ni hindi ako mayayanig dyan. Ni hindi ako mai-stress dyan. Yun ang gusto ipamukha sa atin. No? Kumbaga, pikunin. Yung mga kababayan natin na sumusuporta sa impeachment. Di ba, mga bossing? Pikunin yung mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Bakit ganon? Wala lang ho. No? Gusto lang nila, trip lang ho nila. Kasi behind that chill effect nila, mga bossing, ang katotohanan yan, kabado na ho yung mga yan. Ang katotohanan yan, mga bossing, araw-araw tumatakbo sa utak nila, 24 oras tumatakbo sa utak nila na yung ICC, yung impeachment, yung mga EJK, yung mga confidential funds, etc. At lahat po yan, mga bossing. Siyempre, Duterte nga Di ba? Duterte nga, hindi tayo kailangan magpakita ng takot, kaba. Di ba nga, astig tayo, naninindak tayo, tapos yung impeachment na yan, magpapakita tayo ng kaba. Ang mamamayang Pilipino naman, mga bossing, no? Ang mamamayang Pilipino naman po nakakaintindi at matalino ho, mga boss. Kaya yung kahit na ipakita sa atin ng Vice Presidente, chill lang ako, wala akong pake dyan, okay lang ako, walang maniniwala. Unang-una ho, doon sa grupo nila na nagpapakita na apektado sila, si Bato de la Rosa, mga kababayan. Si Bato de la Rosa, yun. Konting maano mo lang dun, umaaray na yun si Tobats Di ba? Tuloy natin to. Ang message ng Vice Presidente kanina ay chill lang ako, hindi ako worried sa impeachment. Nek nyo. It has more to do with yung kanyang dating na hindi ako namomroblema. Baka si Roque. Problemado yan si Roque, mga kababayan. Bakit ho? Maisingit natin si Roque. Si Roque, ang inaasahan naman niyang si Roque, yung 2028 election Yung 2028 election, kasi ang akala niya, mananalo yung Duterte. Diba? Para kapag nanalo yung mga Duterte o si BP Sara, ay laya na siya. Makakalantad na siya. Ay titigilan na siyang
questionin tungkol do sa Pogo. Kaso ho, mga kababayan, eto ngayon, may mga kinakaharap na impeachment ang Vice Presidente. Tapos ano, yung tatay, yung Dabarkads na si Bato at yung Dabarkads na si Bongo. Ma-ICC naman ho, mga kababayan. Di ba? Ngayon, problemado yung Roque. Putik na yan. Paano ako makakalabas dito? Paano ako makakalantad dito? Yung Kibuloy pa. Di ba? Si Buloyski. Problemado din yun. Mga apektado yan mga yan. Bakit? Si Buloyski nag-aantay yan na may makaupong Duterte. Di ba? Para makalabas siya. Para, Buloyski, kami na nakaupo. Tara, labas ka na dyan. Kung matatandaan nyo ho, di ba? Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, yung kaso ni Buloyski, basura lang, ibinasura lang. Kaso po, pinag-aralan ng Department of Justice. Ayun, balik. Swak sa banga, si Buloyski. Di ba? Ngayon, nag-aantay na may makaupong Duterte. Para mapalabas siya siguro. Kaso ganito na po ang sitwasyon. Merong pagpapa-impeach sa Vice Presidente, merong ICC sa tatay niya. Wala na, hilong-hilo na ho yung mga yan. Di ba? Tuloy. It's a classic Duterte na hindi kami nagwo-worry. Di ba? Atapang-atao kami Atapang-atao kami, hindi kami papakita ng aduwag kami. Di ba? Pero, mga kababayan, kapag kayong tipo bang nagagalit na, nabubisit na, magkakaso kami kay Trillanes. Hanggang ngayon, wala pa din kaso. Sasampalin ko si General Torre. Hanggang ngayon, hindi pa din nasasampal si General Torre. Makikipagduelo kay Carbonell. Hanggang ngayon, hindi pa din umaattend. Nakailang punta na yata si Carbonell para doon sa mga duelo na yon. Mga DDS vlogger, pupunta kami sa Kongreso. Doon pumunta ibang address ang pinuntahan. Ano ba yun? Sabay-sabi, matalino lang kami, kaya hindi kami pumunta doon. Kung matalino, di sana pinuntahan yun. Ipinahiya nyo yung mga congressman na yun. Di ba? Nasagot nyo lahat yung mga itatanong sa kanila. With matching, pahiya sila. Kaso, yung mga nakita natin, mga bossing, doon sa mga platforms nila, pupunta kami, ganito, maghaharap na kami ni Dan Fernandez, etc., etc. Kinabukasan, walang pumunta. Ayun, nagngangal-ngal doon sa kalsada.